Hey guys, welcome to another video. Blessings here today. Magandang buhay mga ka-blessings. Mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang mga konsepto sa ilalim ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program upang maipakalat ang kaalaman tungkol sa programa na makakatulong sa mga benepisyaryo. Kung nais mo itong malaman, halina at ating alamin. Ang 4Ps, o ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program, ay isang mahalagang programa sa Pilipinas na naglalayong magbigay ng tulong pinansyal at serbisyo sa mga pamilyang mahihirap. Narito ang ilang konsepto na dapat mong malaman tungkol sa 4Ps. Households o HHS beneficiaries. Ito ay tumutukoy sa mga pamilyang tinutulungan ng 4Ps, na nakatatanggap ng tulong pinansyal at serbisyo. Family Development Session, o FDS. Ito ay mga sesyon, na naglalayong magbigay ng kaalaman, at kakayahan sa mga benepisyaryo, upang matulungan silang magtagumpay sa kanilang buhay. Sustainable Livelihood Program, o SLP, ito ay mga programa at serbisyo, na naglalayong magbigay ng oportunidad sa mga benepisyaryo, upang magkaroon ng sariling kabuhayan. Listahanan, ito ay isang national database ng mga mahihirap na pamilya, na ginamit bilang batayan sa pagtukoy ng mga benepisyaryo, ng iba't ibang programa ng pamahalaan, kabilang na ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Ang listahanan, ay naglalayong magbigay ng tamang datos at impormasyon, upang matukoy ang mga tunay na nangangailangan ng tulong pinansyal, at iba pang serbisyo mula sa gobyerno. Ang listahanan ay may ilang pagkakataon na isinagawa. Listahanan 1, ito ang unang pagpapatupad ng listahanan, na nagsimula noong 2009, kabilang dito ang mga first batch, o ang original 4Ps beneficiaries na nagsimula noong 2009. Listahanan 2, ito ay ang ikalawang pagpapatupad ng listahanan, na nagsimula noong 2015. Kabilang naman po dito ang second batch, ng 4Ps beneficiaries, na nakapasok noong 2015. Listahanan 3, ito ay ang pangatlong pagpapatupad ng listahanan, na inilunsad noong taong 2022. Sila na po ang third batch, at pinakabagong batch ng 4Ps beneficiaries, na nakasama noong 2022. Social Welfare and Development Indicator, o SWEDI, ito ang bagong sistema ng pag-evaluate, na ginagamit upang matukoy kung aling mga pamilya, ang dapat na maging benepisyaryo ng 4Ps. Conditional Cash Transfer, o CCT, ito ang konsepto ng pagbibigay ng pera sa mga pamilyang mahihirap, sa ilalim ng kondisyon, na ang mga miyembro ng pamilya, ay susunod sa mga kondisyon tulad ng regular na pagpunta sa paaralan, pagsusuri sa kalusugan, at iba pa. Unconditional Cash Transfer, o UCT, ito ang konsepto ng pagbibigay ng pera sa mga pamilyang mahihirap, nang walang mga kondisyon sa pagtanggap ng tulong pinansyal. Ang mga benepisyaryo ay nakakatanggap ng cash grants ng direkta mula sa gobyerno, nang hindi kinakailangang sundin ang anumang kondisyon. Sa ngayon ay pinag-aaralan na ng DSWD, ang pagkakaroon ng Unconditional Cash Transfer, o UCT, sa ilalim ng 4Ps, kung saan prioridad na mabigyan ng grants, ang mga persons with disabilities, o PWDs, at bedridden persons. Regular Conditional Cash Transfer, o RCCT, ito ay tumutukoy sa isang programa ng cash transfer,
na nagbibigay ng regular na tulong pinansyal sa mga benepisyaryo sa ilalim ng mga kondisyong tinakda ng programa. Modified Conditional Cash Transfer, o MCCT, ay isang uri ng programa ng cash transfer, na may mga pagbabago sa kondisyon, at pagtugon sa mga partikular na pangangailangan ng mga benepisyaryo. Kabilang sa mga benepisyaryong ito ang mga katutubo sa malalayong lugar, mga pamilyang nakatira sa lansangan, at mga pamilyang biktima ng kalamidad at kaguluhan. Compliance Verification System, o CVS, ito ang proseso kung saan sinusuri ang pagtupad ng mga benepisyaryo sa mga kondisyon ng programa. At ang retro payment, ito po yung grants na ibinibigay upang mapunan ang mga nakaraang buwan na hindi nabayaran o yung mga na-hold na grants habang isinasagawa ang assessment. Ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps, ay programa ng pambansang pamahalaan na ipinatutupad ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, sa pakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya gaya ng DepEd, DOH, DILG, at sa mga lokal na pamahalaan. Pinagtibay ang programa sa pamamagitan ng pagsasabatas nito bilang Republic Act 11310. Ayon sa batas, ang 4Ps ang magiging pambansang stratehiya upang mabawasan, at kalaunan ay puksain ang kahirapan sa ating bansa. Ang 4Ps ay namumuhunan sa human capital ng mga mahihirap na sambahayan, sa pamamagitan ng pagpapabuti sa aspeto ng kalusugan, nutrisyon, at edukasyon ng mga kasapi ng programa. Nagbibigay din ang programa ng psychosocial at psychoeducation intervention sa pamamagitan ng family development session, bilang gabay sa unti-unting pag-unlad at pagpapatatag ng kanilang pamumuhay. Noong ika-17 ng Abril taong 2019, isinabatas ang RA 11,310, na mas kilala bilang Anak Institutionalizing the Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps Act. Sa pagsasabatas nito, ang 4Ps na programa sa ilalim ng Department of Social Welfare and Development ay magiging permanenteng pambansang estratehiya ng gobyerno, upang puksain ang kahirapan sa bansa, sa pamamagitan ng pagbibigay ng tulong pinansyal sa mga mahihirap na pamilyang Pilipino, upang mapabuti ang kanilang kalusugan, nutrisyon, at edukasyon. Maraming salamat po mga ka-blessings.